Kumusta kayo dyan? Sana habang pinapanood ninyo ang aking video ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. By the way, marami kasi nagtatanong sa akin sa nakarang upload ko sa aking video noong pinasok ko yung motor ko sa Move It, kung ano raw ba ang aking mga preparasyon na hinanda bago ko siya pinasok sa Move It. By the way, may mga binago din akong mangilan-ngilan sa motor at may mga dinagdag din ako para maging komportable ang biyahe ng pasaherong angkas ko, at syempre ako din ang nagmamaneho ng motor. Ngayon sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga dinagdag ko at binago ko sa motor na aking ginagamit. Tara, tingnan natin. Nandito ako ngayon sa loob ng sasakyan at papakita ko sa inyo yung motor na aking ginagamit sa Move It. Ayan, ang motor na ito ay Raider 150 FI. So ang una kong binago dito ay yung kanyang top box. Ang pangalan ng top box na to ay Duhan. Meron kasi dalawang variant ang top box na to. Yung isa ay hard plastic, then yung isa naman is alloy. By the way, mas pinili ko na lang din na kunin or bilhin yung hard plastic kasi mas magaan siya. Hindi katulad yung alloy ay mas mabigat siya. Actually yung alloy yata nasa 7 kilos yung bigat. Hindi katulad pag plastic, matigas naman siya. Mas magaan siya, mga nasa 2 or 3 kilos lang to. So hindi siya masyadong nakakadagdag tension sa bigat ng ating motor. Then kaya ako bumili ng top box para may mapaglagyan ako ng compartment. Kasi kung makikita nyo ang Raider, kasi ang compartment lang ng FI ay ito lang. So maliit lang siya. Tignan natin yung compartment ng Raider. Ayan lang siya. So maliit siya, hindi katulad kapag meron kang top box, yung malaki, marami mo siyang pwedeng paglagyan. Ang nakalagay pala sa loob ng top box ay, silipin natin kung ano. Buksan natin. Unang una ay helmet. Ito yung helmet na sinusuot ng ating pasahero. So dito ko din siya nilalagay. Then dito ko din nilalagay ang ORCR ng sasakyan. So nilagyan ko siya ng plastic para dagdag protection na rin at hindi mabasa. Then sa loob ng top box, dito ko rin nilalagay ang plastic. Ito, bumili ako ng plastic para paglagyan ng cellphone kapag umuulan. Diba yung cellphone ay dito nakalagay sa cellphone holder. So yung cellphone nilalagay ko dito at binabalutan ko siya ng plastic para hindi mabasa. Yun ang purpose ng plastic na to. Then dito rin nakalagay ang alcohol. Yan, pinang-i-spray ko sa loob ng helmet. Saka tong shower cap na binibigay natin sa ating mga pasahero kapag sila ay aangkas na sa atin. Yan. So malaki talagang tulong ang top box sa atin. So yan ang ating top box. So sarado na natin. Then sumunod naman na pinapalitan ko ay yung upuan. Ito kasi dati kasi yung upuan nito madulas. So pinalitan ko siya ng camel seat. Yan. So mas masarap na siyang upuan kasi mas malambot na siya. Then yung angkas hindi na rin siya basta-basta dumudulas. Sumunod naman na pinalitan ko rito sa motor na to ang kanyang gulong. Yan. Medyo mas malaki na yung gulong niya. 120/80. Mas stable kasi sa kalsada kapag mas malaki yung gulong. Hindi siya basta-basta tutumba. Hindi katulad pag manipis, madaling matumba or madisgrasya kapag nakatalubak pa lang. Hindi katulad kapag malaking gulong mo, mas stable siya pagdating sa cornering at sa mga kalsada na medyo rough road. Ayan. Ang gulong na to ay 120/80. Then yung harapan naman is ito pinalitan ko lang din siya 80/80. So talagang mas stable siya sa kalsada. Then yung disc brake nya, kasama na rin yan ang pinalitan ko. Mas pinalaki ko yung disc brake nya. Saka yung mags na rin, ASIO. So yan, palit na rin pati mags. Ang dinagdag ko naman sa motor na to, yung cellphone holder, bumili lang din ako. Syempre dahil kailangan natin sa ating trabaho na merong hawakan ng cellphone, kaya bumili na rin ako yung may kasamang charger. Ayan, mabibili mo lang din sa Lazada yan. So yan yung mga dinagdag ko. At
Nga pala madagdag ko sa top box pala, hindi pala kasama yung bracket. Ito yung pinagkakabitan ng top box sa ilalim. Ayan, hindi siya kasama, so bibilid mo siya separately. Sa Lazada ko lang ito nabili. Yan, mga dinagdag ko. Tapos nung pumasok kasi ako sa Move It, pinalagyan ng instructor yung muffler, yung muffler ng motor, kasi bitin kasi yung mudguard, yung guard ng muffler bitin. So dapat kasi ito hanggang dito. Since na ito naman talaga yung stock ng motor, ang ginawa na lang is nilagyan nito ng insulation para hindi mapasok yung pasahero mo kapag siya ay aangkas na sa'yo. So pinabalutan sa akin ng insulation. Ayan, medyo may kamahalan din yan, 450. So ganyan lang, 450 na, so medyo mahal din. Yan, so far yun lang din ang pinapalitan sa akin or dinagdag ko na binili ko sa motor na to. Isa pa, bala ko rin sana palakihan ng side mirror to para mas kitang kita mo yung nasa likod mo. Hindi siya wala masyadong blind spot at mas sigurado ka sa kada liko mo at kitang kita mo yung nasa likuran mo. Ayan, yan ang ating mga dinagdag at pinilitan sa motor natin ginagamit sa Move It. Sa mga susunod na video ko, ipapakita ko din sa inyo kung paano ba ang buhay sa kalsada ng isang Move It rider. Kasi ang ginagawa ko kasi sa gabi ako bumabiyahe. May mga rider kasi na mas pinipiling bumiyahe sa gabi dahil unang-una sa lahat wala masyadong traffic at hindi rin ganun kainit. Pero syempre kaakibat ng pagbiyahe mo sa gabi, hindi na natin maiiwasan, may mga lugar ka talaga mapupuntahan na mga madidilim, mga eskinita, mga lugar na medyo nakakatakot pasukin. At yun na yung ituturo ko sa inyo kung ano ba ang mga dapat na discarding gagawin kapag napunta ka sa ganong klaseng posisyon, kung ikaw ay nandun na sa lugar na yon. At ituturo ko din sa inyo kung saan ba mga magagandang tambayan na maraming booking pagdating sa gabi na hindi ka rin mauubusan. Ayun, lahat ng mga nasabi kong yan ay itatakil natin sa susunod na video natin, kaya stay tuned lang din kayo. At sa mga susunod na video na i-upload ko ay pag-uusapan natin lahat ng mga tanong na ating nabanggit kanina. Ingat kayo at sana nasa mabuting kalagayan kayo lahat. At stay tuned lang po kayo sa mga susunod na video nating i-upload. Salamat.